ministro. Yeah, pero ganon. Ay, nako, this time. Usapang Bea Alonzo, Vincent Ko, at ang napapabalitang, ewan ko, ayaw paniwalaan, na Catherine Bernardo, na kasama di umano ni Lucena Mayor Mark Alcala sa Australia. Pero mamaya i-discuss natin. Unay na po natin ang Bea Alonzo and Mark Vincent Ko. Sa dami-dami na nga ng mga naglabasan, sa isa rin po ang Unbettable Channel sa nagbigay ng mga 2 episode na yung nagawa po namin tungkol dyan sa romansa o pagkakaroon ng involvement sa isa't isa ni na Bea Alonzo at ang Pure Gold and others na anak ng Pure Gold and others na mga may-ari. Naantok na ako, mga may-ari ng Pure Gold. Pero namamahala at negosyante na si Vincent Ko. Kasi di ba nagsimula yan doon sa parang sighting sa kanila sa nag-start sa UK, New Zealand, nagpunta na Spain, tapos nagpunta ng Boracay ba? Hindi ko na, sa dami na kasi. And then until recently, doon sa malaking event nila, Emperor Gold event sa Philippine Arena, na nandoon yung mga malalaking mga kagaya ng Pini, ng SB19 at marami pang mga performers. Tapos pagdating nila doon, paglabas daw nung dalawa, pinagkaguluhan na at imbis na magsimula yung program, kala nila mag-start ng program, tapos bilang, whoa! Anyway, parang ano na nga hindi na nga soft launch, hindi na rin hard launch kasi naniniwala na ang lahat na meron na nga silang relasyon. And eto na nga, as we blog this, meron akong mga nakausap na by 2026 di umano ay plano na yatang magpakasal ng dalawa. Yes, correct. May chismis na parang doon papunta, and that's going to happen sa 2026. So ayan, at least dito sa Unbearable Channel ninyo unang kung hindi man siguro nabalitaan nyo na narinig ninyo dito sa amin, kasi kami naman dito pag may nabalitaan, naririnig kami na medyo may bahid ng katotohanan at malapit sa katotohanan, i-share din namin sa inyo. So masaya lang kasi may nagsasabi pa nga na parang after nung last project na ginawa ni Bea sa GMA7, parang nakiusap siya na maglililo muna siya kasi parang supposedly dapat susunod ay ngayong November yung gagawin niyang teleserye na pinag-usapan na rin natin sa ating mga previous na episode featuring Bea Alonzo. Pero mukhang kung yung sakasakaling matutuloy yun ngayong November at naka-line up ngayon, mukhang yun ang magiging huling ano niya kung sakasakaling may katotohanan nga or by 2026 nga mangyayari ang sinasabing kasalan na nina Bea at nina Vincent Ko, na alam naman nating lahat na syempre isa dyan sa mga very critical na issue ay yung tungkol sa yung prenup nila, di ba? Yung mga ano man tawag doon sa nagpipirmahan na wala kang pakialam sa yaman ng isa't isa. Yun na nga, tama nga ako, prenup. Na alam naman natin kahit papaano nakaipon na rin marami na rin naipundar itong si Bea at natatawag na rin siya sa isa sa pinaka-bilyonarya dito sa industriyang ito. Talagang from the negosyo, pera at mga investments na talagang pinamamahalaan at tinutulungan siya ng kapamilya sa pamamagitan ng kanyang mahal na nanay, talagang makikita mo yung magandang economic na buhay ni Bea. And the same thing, pwede natin sabihin dito kay Vincent na kahit sabihin mo andiyan pa yung mga magulang niya at namamahala ng sari-saring mga negosyo at nangunguna nga dito yung pagkakaroon ng Pure Gold sa lahat ng dako ng Pilipinas, may mga iba pa silang negosyo na pinamamahalaan din naman ni Vincent. And it is safe to assume na marami rin siyang naipon at matatawag mo na rin siyang bilyonaryo. So ang ganda nung ganong samahan, ang ganda nung ganong nakikita natin, at kung talaga namang wagas at tunay ang kanilang pagmamahalan, and then be it, masaya tayo kasi of age na rin naman si Bea para lumagay sa tahimik, dahil kumbaga marami na rin naman siyang napatunayan sa industriyang ito mula sa mundo ng TV hanggang sa pelikula, at tinatawag nga natin siyang reyna din ng
showbiz industry dahil sa kanyang mga nagawa at napatunayan. O, di ba? And on that note, back to back niya, itong nabalitaan nating Catherine Bernardo issue item na di umano kasi kumalat mga second week na ng July, lumabas ang mga photos na nakita sa airport, na picturean, tapos kahit hindi naman talaga na-identify ni si Catherine Bernardo yun, tapos si Mark Alcala ando doon na bumiyahe daw ng Australia, etc. etc. Nakakapagtaka lang dito sa mga netizen or yung mga masasabi natin matatala sa mga mata. Pinicture na rin lang nila ng ganun. Parang hindi pa nila siniguro na si Catherine ngayon. So binabalita lang natin ito dito, hindi para i-validate kung totoo o fake man yung news. But you know, to tell you guys na wala talagang nakakaligtas dito sa ganitong klase ng mga galawan, lalo pat mga kilalang personalidad na involved, plus the fact na syempre Catherine Bernardo yan, ang daming matang nakakakilala dyan. Pero bilang ako na may mga sources din na alam nating hindi naman din tayo kinukuryente sa mga ganyang bagay. Parang ayoko maniwala. Kaya lang syempre, kumakalat yung balita, baka mamaya yung mga subscribers natin na mga maka-Kath Bernardo, maka-ganito, ganyan-ganyan, nagtatanong, yun lang po ang pwede kong sabihin, hanggang doon lang ako. Kasi wala talaga akong na kakausap mula man dun sa mga taga Lucena hanggang dito sa mga taga Manila, mga kaibigan ko, yung iba pa mga kapinsanan pa ng mga Alcala, wala talaga silang kinukumpirma. Pero hanggang dun sa Lucena nga daw po, o sa mga taga Lucena sigurong nanonood sa atin dyan or subscriber natin dyan, chismisan nyo nga kami, totoong chismis ha, na kung anong balita dyan sa inyo. Kasi sabi naman nila, tahimik naman daw. At kung ano naman daw lumalabas lang sa social media na chika at mga usapin, yun lang din yung nakakarating sa kanila at nalalaman nila. So yung kung may mga taga-Australia din dyan, na may mga sighting, ganyan-ganyan, padala nyo nga kami ng resibo. Kasi para naman maiulat natin ang maganda-ganda dito kung sakasakali. Dahil sino ba naman tayo para hadlangan ng mga ganyang bagay kung emosyon naman nila ang pinag-uusapan. Pero personally kasi po, bilang ako'y nasaksihan ko rin yung dalawa sa mga naging love life or karanasan ni Mayor Mark Alcala mula sa mundo ng showbiz at saka ng sports. Hindi magaganda kasi yung naririnig ko, kaya medyo gusto kong dumitouch doon sa issue na yan kasi I'm a big fan of Catherine Bernardo at isa yan sa mga batang artista na talaga namang kagaya ni silang dalawa ni Julia Montes na talaga namang nasubaybayan ko rin at isa sa mga magagalang at marespeto sa atin. Kaya gusto ko rin irespeto yung ganitong usapin bilang dyan. At with all due respect naman kay Mayor Alcala, hindi man tayo personal na magkakilala, pero dahil nga sa marami rin po akong mga common friends doon nga po sa dalawa sa mga babaeng na link or na involved sa inyo in the past, na hindi magaganda yung mga naririnig ko, tatahimik na lang muna ako for now. Yun lang. Well, at least may back-to-back tayong inimota, no? Ako ang inyong lingko at Papa Ambera Balambet Nabus. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. Shout out muli sa ating mga sponsors. And very soon, talaga medyo nahihirapan lang po kami sa schedule namin. Kaya minsan nagagawa ko po ito madaling araw or gabing-gabi na. Dahil kinabukasan or punong-puno yung mga sunod-sunod na schedules, hindi namin minsan ma-meet. Pero dahil po gusto namin kayong bigyan ng mga balita, kung hindi man latest, yung mga balita talaga may pinanggagalingan ng impormasyon, gusto namin pong i-share sa inyo. Maraming salamat. Good day, Mabalos!